Kumusta mga kanoys? Welcome back sa ating YouTube channel, Full of Noises. So ngayong araw, usapang politika ng bansa na naman tayo, no? So ang video to is mula na naman kay Viral Broadcast PH. So meron daw pamagat na breaking news, Marcoleta sisibakin na sa Senado, Lacson at Soto dudurugin si Marcoleta at Barzaga. So yan yung manonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo na din bahalang umusga. So bago natin simulan, Viral Broadcast PH, suportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin. Pero Pinoyses, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin. Post, simulan na natin baka agawin pa na China. Again, ang pamagat ng video ito, breaking news, Marcoleta sisibakin na sa Senado, Lacson at Soto dudurugin si Marcoleta at Barzaga. So, Viral Broadcast PH, Pinoyses, like, comment, share, subscribe. Start. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Patuloy na nagbabangayan ang dalawang partido sa Senado, ang majority at minority group hinggil sa patuloy na investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa anomalya sa national budget at issue ng ghost projects at substandard ng mga flood control ng bansa. Ito'y sa bagong liderato ng Senado kung saan pumalik si Soto bilang Senate President at si Lacson bilang Senate President Pro Tempore at Chairman ng Blue Ribbon Committee kapalit ni Marcoleta. Naging sentro ng pang-aatake at paninira ng kabilang partido na kapartido ni FPRRD sina Lacson at Soto. Iba't ibang paninira upang sirain ang kanilang pangalan at reputasyon. Tama, and I think nagtagumpay sila sa part na yun. And heto na nga, si Senator Ping Lacson is nag-submit na nga ng resignation sa Blue Ribbon. So nakakalungkot lang din. Kasi, yung politics talaga sa atin dito, kung sino yung titindig sa katotohanan, ay yun talaga yung pinag-iinitan. So, ewan ko kung sino yung ipapalit nila kay Lacson bilang Blue Ribbon. Don't tell me, ibabalik nyo na naman si Marcoleta. Nung time nga na, si Senator Ping Lacson yung nagha-handle ng, ng case sa mga Diskaya, sobrang grabe nga siya kung mambaray. Tapos ngayon, parang ibibigay nyo sa kanya yung pwesto, di ba? Or ewan ko lang, sana hindi, or sana hindi sa Duterte Black, So, grabe yun. Usap-usapan na kamakalan lamang ang litrato na ipinapakalat kung saan makikita si Lacson at mag-asawang Sara Diskaya at Curly Diskaya na binigyan ng kahulugan ng mga kritiko. Nagsimula umano ang litrato. Ako din, yung picture naman na yun na nag-viral is parang hindi ko pa naman talaga siya parang binigyan agad ng diba, meaning kasi alam naman natin kung isang photo lang, parang okay lang yon, di ba? Pero kung napakaraming photo na, ibang usapan na yon. So, tingnan natin yung paliwanag dito ni Senator Ping Lacson about sa picture na yun, Sa post ni Congressman Kiko Barzaga ng Dasmariñas na nilagyan ng makahulugang caption. Alam ng marami na aktibong kritiko ng administrasyong ito si Barzaga kung kaya ay hindi na nakapagpigil pa si Lacson at tinawag na pusa sa lower house si Barzaga at aso naman si Marcoleta sa upper house na maatake at nangangailangan ng veterinaryo agad naman. Na umaksyon si Lacson at dinurog sina Barzaga at Marcoleta. Nabuking ni na Lacson at Soto na mayroong umanong plano ang kabilang partido na patalsikin si Soto sa pwesto bilang Senate President upang ipalit si Alan Petro Cayetano kung kaya ay siniguro nilang hindi ito matutuloy sa pamamagitan ng kung si 10K na yung mauupo bilang Senate President, yari, Pro Duterte yan diba? Siguro sa time na ito parang mas gusto ko na iupo na lang yung sa Dilaw or sa Pink. Diba? It's either Bamakino or Risa Hontiveros. I don't know. Si Senator Risa Hontiveros din kasi meron siyang bagong issue ngayon, diba? About dun sa insertion niya rin. So, yun ko kung sino yung mas sa pwesto na yan. Diba? Huwag lang si 10K. Diba? Huwag lang si 10K par. Lalong huwag si Amy. papatibay ng komunikasyon nila sa ibang miyembro ng majority senators. Samantala, ayon pa kay Senator Lacson, ay alam umano ng kanilang mga kababayan sa Cavite na merong mental health issues si Barzaga na hindi maaring ituring na reliable ang mga statements at mga sinasabi nito. Magandang araw, Pilipinas at mundo. Ito mga kabunyog, umalma si Ping Lacson tungkol dito sa kumakalat na picture niya. May kumakalat na picture niya. Kabunyog Maribagas, Christian Bonos, Ruel Floro, Rico Evangelista, Charging Javier Gabito. Ito, yung picture na yan, kumakalat yan sa social media. Ang picture, makikita nyo, si Ping Lacson nasa gitna. Tapos, yung nasa kanan niya si, Corly ba yun? Corly Diskaya?
Carly, Tapos yung itong mag-asawa. Yung mag-asawa, yung mag-asawa. Sara Diskaya naka-finger heart sign na naman. Hindi po yan kuha ngayon. Hindi yan kuha ngayon. Yung picture pala na yan, kinuha yan nung panahon ng eleksyon. Itong eleksyon na ito, nitong eleksyon ng 2025, eh syempre, kumandidato si Ping Lacson. Nagbalik bilang senador. Tama, Eh, tama. Ito namang si Diskaya, tumakbo ring mayor ng Pasig City kalaban ni Vico Soto. Mm. O, yung picture pala Oh, yun na. Yun na yung isa sa explanation dyan. 'Di ba? Yan na yung sagot. Grabe talaga no kung maka-pick up talaga yung mga DDS. You know, para makapanira lang. Actually, kinukumpara kasi nila na yun nga yung mga picture ni Estrada, ni Villanueva, kasama si Alcantara, na parang inaano nila na porket may picture is involved na or may kinalaman na. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Okay lang sana kung isang picture lang. Pero kung maraming picture na, like kasama pa kayo sa sa pump boat, nagkasama pa kayo sa birthday, may mga picture kayo na sunod-sunod, ibang usapan na 'yon, may connection na 'yon. Pero kung yung picture lang, 'di ba? Isang picture lang, yun din yung explanation niya ni Senator Estrada, 'di ba? Na syempre sikat tayo, something like that. Artista ba yung tamang word? Correct me if I'm wrong. Na kaya daw di maiwasan na may magpapipicture sa kanya. Pero marami silang picture ni Alcantara. Di ba? Hindi lang isa. So dito, lumalabas na yung kay Senator Ping Lacson, yung picture pala na yun is nung election. So alam naman natin na yung senador, mostly, hindi siya mostly, yung kadalasang ibang senador dyan, kapag ka nasa local na yung usapan, like mga mayors or whatsoever, mamamangka talaga sa dalawang ilog yan. 'Di ba? Mas gugustuhin yan na magpasuporta sa both sides kasi hindi niya naman totally kilala yung mga yan 'Di ba? Parang promote to promote lang. So ang lumalabas pala dito, yung picture na yun, baka kailangan ding magpakita ni Senator Ping Lacson, 'di ba? Sa mga Pasig ba yan? Pasig. 'Di ba? Kasi tumatakbo nga naman si Carly Diskaya, so masasabit siya doon. Pero that doesn't mean na about yun sa flood control. About lang yun sa parang pag-i-endorso ba. Tapos yun nga yung isang picture lang. Grabe. Ito yung pilit ng inaano talaga. Actually ako, naghihintay talaga ako sa sagot na to. Kasi parang sabi ko nung una, wait lang. Hintayin muna natin. Diba na maipaliwanag yung side bago magsalita ng kung ano-ano. Kasi yung mga DDS talaga, tuwang-tuwa sila Kala nila nakaganti na sila. Sabi nila, isa ka rin pala. Di ba? Isa ka rin. May patanong-tanong ba yung iba na, so ito, anong ibig sabihin nito? Kasali din to kasi may picture. Sabi ko nga sa inyo, ibahin nyo yung kay Villanueva at yung kay Estrada kasi hindi lang isa yung picture nila. Di ba? Many times silang nagsama. Ito pala yun. Grabe. Tapos syempre, yung mga DDS dito, kapag nakita na nila tong statement na to, wala na. Tahimik na lang sila. na yan, kinuha yan, panahon ng kampanya. Biglang linabas yan ngayon. Ang naglabas yan, nakita nyo naman, ang nakalagay na pangalan, Congressman Kiko Barsaga. So si Kiko Barsaga ang naglabas niyan. Siyempre, may nag-feed niyan kay Barsaga. Sabi ni Agustin Monroe, galing kay Representative Barsaga na may tama sa ulo. Hindi, ano po yan? Totoo po yung picture na yan. May statement na dyan si Senador Ping Lacson. Hindi po peke yung picture na yan. Totoo po yung picture na yan. Inamin na po yan ni Ping Lacson. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang paliwanag dyan ni Ping Lacson ganito. Unang-una, sinong nagkalat ng picture na yan? O nakalagay naman kung sino sa taas. Si Barsaga. Si Kiko Barsaga. Alam naman natin si Kiko Barsaga. Sabi ni Arnold, may saltik sa utak. Ngayon, ano bang caption na linagay dyan ni Kiko Barsaga? Ano bang nakalagay na caption? Tingnan nga natin. Hindi, may caption si may comment si Barsaga dyan sa tingnan nga natin. Ang sabi ni Congressman Kiko Barsaga, CTTO, credit to the true owner. No? Please investigate the validity of this image of Senator Lacson's private meeting with the Diskayas. Ayan. May mga pa-intriga pa si Kiko Barsaga. No? So malinaw. Diyan naman sila magaling Diyan sila magaling sa intriga Ewan ko lang pero for me, imposible na hindi alam nila Barsaga or whatsoever kung saan galing yung picture na yan or kung ano yung meron dyan or kung what
time or anong panahon kinuha yung picture na yan. For sure, alam nila yan. Di ba? It's just, wala lang, sinakyan lang talaga nila. Kasi gusto rin nila ng i-intriga din yung mga DDS. Sobrang bilis lang maniwala ng mga yun eh. Di ba? Kakainis. Ang rason diyan ni Kiko Barsaga, bakit niya kinakalat yan? Gusto niya kalat ng intriga. Tama. Kumbaga, gusto niya diyan may insinuation yan eh. Tama, Ang tama. insinuation diyan ni Kiko Barsaga, gustong yung reputasyon, yung kredibilidad ni Lacson, yung pagiging patas niya tungkol sa kasi siya ngayon ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman eh. Ang ngayon diyan, ang pinapakita diyan ngayon ni Kiko Barsaga, bakit hindi diniklara? Bakit hindi dinisclose ni Lacson na magkakilala na sila ng mga diskaya noon pa? Noon pa daw. Di ba? Sobrang intriga. Well, ewan ko lang para pero daw hindi naman sa parang pinapanigan natin. Di ba? Pero magkaiba kasi yung magkakilala kayo ng matagal na at yung nakakasalamuha mo lang or nagkadaupang palad lang. Di ba? Sobrang magkaiba nun. Sobrang dinidefend nga ng mga Duterte or DDS dati yung yung mga senador na may picture ni Alice Go eh. Picture lang naman yan. Tapos ngayon ito, sinasakyan din nila. Di ba? Sobrang magkaiba nun na parang yun nga, sasabihin kasi ng iba, ay, may picture kasi dapat na yan. So, bibigyan agad ng meaning. Magkakilala na yan. Pero ang kasi, iniintriga din kasi. Yung mga DDS naman kasi, puro pick up lang ng intriga eh. Naniwala nga sila dun sa pulburon video, di ba, na sobrang fake naman. Sobrang bilis lang din kasing utuin ng mga din talaga, ibang DDS. Daw hindi ko nilalahat. Di ba? Pero meron din talagang sobrang dali lang utuin. Tapos yung iba, na nauto na yun nga, may mga paliwanag na lumalabas. Hindi din naniniwala sa paliwanag, hindi din naniniwala sa katotohanan. Parang, ewan ko, pinaninindigan na lang din nila yung nila, yung pagka-uto-uto nila siguro. Kasi syempre, yung mga diskaya, controversial na figure yan ngayon dyan sa mga issue sa flood control, yung mga anomalya sa flood control. Ang head ng Blue Ribbon Committee, si Lacson. So sabi, kumbaga, ang pinapalabas nila dyan, ito namang si Lacson. Kunwari malinis pa, pero itong picture. Hindi yan picture ngayon, picture yan nung panahon pa ng eleksyon. So ibig sabihin, magkakilala sila ng mga diskaya. Tapos, tignan nyo yung pagkakaiba. Ng mga DDS, nananawagan sila na dapat i-disclose ito ni Ping Lacson na parang nakadaupang palad niya lang nung election, di ba? For sure, sobrang daming politiko nila na nakasalamuha that time kasi yun nga, parang nag-probinsya by probinsya, nag-munisipyo by munisipyo, di ba? Like, hinahanap talaga nila kung sino yung mga politician sa lugar na yan. Di ba? Tapos ito ngayon, ang gusto nila, i-disclose. Tignan nyo yung pagkakaiba doon sa issue kay Marcoleta, di ba? Si Marcoleta, yung wife niya, related doon sa tinatanggi pa. Sinasabi pa ni Marcoleta, bakit ko naman i-disclose yan? Ano naman kinalaman? Direct yun sa insurance mismo yun. Di ba? Ayaw niya nga i-disclose yun eh. Tapos ito, sobrang laki din kasi talaga ng pagkakaiba pare. Di ba? Sobrang laki talaga ng pagkakaiba. Ewan ko lang. Nasa sa inyo na lang din yan. Bahala kayo. Bakit hindi yan sinabi ni Lacson? So sinisira, sa madaling sabi, sinisira ang kredibilidad dyan ni Lacson. Kumbaga, anong basihan ni Lacson na parang kung makapag-imbestiga siya ay malinis siya. Samantalang, pakilala niya na ang mga diskaya noon pa. Yan yung pinapakita dyan ni Barsaga eh. Sigurado may nag-feed niyan kay Barsaga. At ang purpose nila dyan, ang layo nila dyan, sirain ang reputasyon, kredibilidad ni Ping Lacson. Ngayon, anong paliwanag ni Ping Lacson dyan? Ang paliwanag ni Ping Lacson dyan ganito, mga kabunyog. Sabi ni Ping Lacson, shout out kay Raul Lim sa Ordaneta City, Pangasinan. Ang sabi ni Ping Lacson, totoo yung picture na yan. Totoo daw yung picture na yan. At kuha yan, April yata, 2025. So ibig sabihin, mga isang buwan bago ang eleksyon. Kasi ang eleksyon, May 2025. So, mga isang buwan bago yung eleksyon, nakipag-set ng meeting sa kanya itong mga diskaya. Ang sabi ni Lacson, hindi niya naman kilala yung mga diskaya. Hindi niya rin niya alam kung anong negosyo mayroon ng mga yan. At kung anong mga transactions niyan. Ang nakakakilala daw dyan,
yung kasing anak daw ni Diskaya, yung anak ni Diskaya, tumatakbo sa party list. Tumatakbo sa party list. Ngayon, mayroong isang common na kakilala ng anak ni ni Diskaya at saka kakilala rin ni Ping Lacson. Anak yata ng dating official sa military. Gustong makipag-arrange ng meeting kay Ping Lacson ng mga Diskaya. Bakit? Panis. Naribat ngayon. Yun na. Hindi siya direct. Hindi siya pinurso ng mga Diskaya. Hindi din siya pinurso ni Lacson. Sobrang magkaiba nung sa issue ni Villanueva at ni Alcantara, di ba? Na parang ano talaga, about talaga sa budget. Di ba? Magkakaroon yata ng political rally yung party list doon sa Pasig. Siyempre tumatakbong mayura ng Pasig itong si Diskaya. So ngayon, gustong imbitahan si Ping Lacson na umattend doon. Parang ipakita yung support ni Ping Lacson doon sa mga Diskaya. At si mga Diskaya rin, susuportahan din si Lacson sa kandidatura niyang pagkasenador. So kung magaganon yung meeting, Diba? sabi ni Lacson. So hindi niya kakilala ang mga Diskaya, may common friend. Anak yata ng isang militar, dating military official. Tapos ikaw as a politician kasi, of course, makikisalamuha ka, di ba? Sa lahat ng mga tumatakbo din. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba? Mga politician, especially yung mga senators, parang ano sila kabilaan. Yung mga mayor nga namin sa lugar namin, dalawa sila. Parehas nga silang inendorso ng iisang senador. Yung senador naman, walang paki yan eh. Sabi ng senador, wala akong paki sa rivalry nyo bilang mayor. Importante sa akin, i-promote nyo kung dalawa. Di ba? Ganyan lang yan. Ewan ko kung may picture din si Lacson kay, sinong tawag doon? Vico Soto that time, Kasi kung meron, wala. Mas lalong mapapahiya yung mga DDs dito na parang wala lang. Nangiintriga lang talaga. Nakaibigan ng mga Diskaya. Pinagbigyan niya. Tumagal lang daw ng 15 minutes yung meeting nila. Mm, Pero wala 15 naman daw minutes. silang napag-usapan dyan. Hindi daw siya pumayag na sumipot sa meeting. Doon sa rally pala, hindi siya umattend sa rally kasi nga, alam niya na ang kalaban ni Diskaya ay si Vico Soto. Ay magkasanggang dikit si Tito Soto sa kasi Ping Lacson. Kaya sabi niya, hindi siya Anak ka ng tokwa. O, di ba? So, natanggihan pa. Sobrang pahiya talaga sila, par. Grabe. Ewan ko lang, for sure, since alam na ng ibang DDS na mali sila sa part na to, parang idadump na lang nila. Parang wala ka na lang din maririnig na sorry or parang ayaw na lang din maging accountable dun sa mga binitawan nilang mga salita na nauna pa yung panghuhusga kaysa alamin yung katotohanan. Inintriga lang naniwala agad. 'Di ba? tumayo doon sa rally ng mga Diskaya, lalo pat yung party list na yon, sabi niya, sabi ni Ping Lacson, may mga party list din na nagdadala sa kanya. So ayaw niyang ma-associate doon sa party list ng mga Diskaya. Kasi yung anak ni Diskaya na party list, nominee ng isang party list kasi maghihinakit daw yung mga party list na nagsusuporta rin sa kanya. Isa pa, pag tumayo siya doon sa rally sa Pasig para sa Diskaya, maghihinakit si Vico Soto. Ay sila pa naman ni Tito Soto, na uncle ni tiyuhin ni Vico Soto, magkadikit. Kaya hindi niya raw yung pinagbigyan, yung request na rally na a-attend siya. At hindi rin daw siya humingi ng Hindi pinagbigyan. Panis. ng contribution dyan. Wala daw binigay sa kanyang campaign contribution ang mga Diskaya. So anyway, kaya yan yung paliwanag ni Lacson. Yan yung paliwanag ni Lacson, mga kabunyog. Kaya itong si Barsaga kasi talagang sinisiraan si Lacson. Talagang sinisiraan ni Kiko Barsaga si Lacson. Pareho silang taga Cavite. Si Barsaga, taga Cavite yan. Dasmariñas, congressman yan doon sa bahaging Dasmariñas, si Kiko Barsaga. Ang alam natin, parang si Lacson, taga Imus yata ito eh. Taga Imus. Tanong ni Rinaldo Gonzales kung nanalo. Hindi nanalo yung party list. So, ang sabi ni Barsaga, nawala raw, nakakahiya daw para sa mga taga Cavite itong si Lacson. Kaya talagang itong si Barsaga, may demolition job talaga ito laban kay Lacson. Si Ping Nakakahiya daw. So ngayon, ang lumalabas, kayo yung nakakahiya kasi hindi nyo muna chinek eh. Diba? Or yun nga, siguro chinek nyo na yan, kaso lang, wala. Gusto nyo lang talagang magbigay ng intriga para, mas lalong ganahan din yung mga DDS. Diba? Lacson naman, okay, pwedeng totoo naman yung sinasabi ni Ping Lacson na sa politika naman talaga, kung tumakbo ka namang senador, syempre may lumapit sa'yo, nakipag-usap,
nag-o-offer ng tulong, haharapin mo talaga yan. Pero ang sinabi naman ni Ping Lacson, hindi niya naman tinanggap yung yung imbitasyon sa kanya. Kasi hindi siya pwedeng tumayo doon sa Pasig City na rally para kay Diskaya kasi nga kalaban si Vico Soto. Pangalawang rason, yung party list ng anak ni Diskaya, hindi niya rin daw mai-endorse kasi may mga party list nga na nag-aano sa kanya, nagsusuporta rin sa kanya, maghihinanakit yun. Yun ang paliwanag ni Lacson. Pero sabi ni Lacson, malinaw naman na ang layunin ng paglabas ng picture na yan ay para sirain ang kredibilidad niya at ng investigasyong naman talaga. ginagawa ng Senate May Committee. ibababa. Pero sa parte ni Lacson, ang kailangan gawin niya dito, ang problema kasi kay Lacson, kailangan maging consistent siya sa kanyang ginagawa. Tama. Talagang hahanapan siya ng kasiraan ng mga gustong sirain ang niya, ang kredibilidad niya, reputasyon niya. Problema tulad nito ngayon. Nagbutuhan doon sa house arrest ni Duterte. Anong ginawa niya? Pumabor na naman siya doon sa house arrest ni Duterte. Paano siya susuportahan ng mga mamamayan na gusto ng kaayusan sa gobyerno, ng hustisya, yung mga matitinong mamamayan? Susuportahan siya kung magiging consistent siya. Ang problema Parang ano kasi, parang nagiging neutral din siya. Siguro yung gusto niya lang ding mangyari. Ayaw niya na makitaan na sobrang against ng against, ganun. Well, siguro nakadepende yan kung paano iti-take ng tao yan kasi yun nga, kung gagawin niya na mag-o-oppose siya, lalabas ngayon siya or mas lalo kasi siyang pag-iinitan ewan ko kung strategy niya yan na mas lalo tuloy siyang pag-iinitan dahil sa pag-oppose niya, di ba? Pero yung ginawa naman ni Tito Soto, Rafi Tulfo, parang hindi sila nag-vote something like that. Sana ganun na lang din yung ginawa niya. Parang middle na lang siya, I don't know. Ewan ko lang din. kay Lacson, tulad niya, lumalabas yung picture na yan. Madali lang naman yan i-counter ng mga netizens na kakampi sa kanya. Pero yung ginawa niya kahapon na bumoto siya para sa house arrest ni Duterte, sumama siya sa mga Duterte. Pinanghinaan ang mga taong sumusuporta sa kanya. Hindi consistent si Lacson Yung pinagdebatehan sa Senado yung pag-archive, anong ginawa niya? Nag-abstain siya. Nag-abstain siya. Kaya ang nangyayari dito kay Lacson, hindi consistent Kung gusto niya na ang taong bayan ay sumuporta sa kanya, gumawa siya maging consistent siya sa mga tindig niya para sa bayan. Tama. Tingnan niyo si Agustin Mondragon, dismayado kay Lacson sa butuhan kahapon. Sa ganyang mga issue sa kanya na sinisiraan siya, ang kailangan niya diyan suporta ng taong bayan. Pero paano siya susuportahan ng taong bayan kung ang nakikita kay Lacson inconsistent? Nung nagbutuhan tungkol doon sa pag-archive ng impeachment ni Sara, bumutot, nag-abstain siya. Anong ibig sabihin nun? Tapos ngayon na naman, nagbutuhan kahapon sa house arrest, kasama na naman siya sa bumoto ng yes. Mabuti pa si Soto kahit paano nag-abstain. Siya hindi, bumoto talaga siya Tapos ngayon, sinisiraan siya. Sinong manggagawa niyan? Parang siguro ayaw niyang mabitag pero at the same time nabitag pa rin siya. Nahanapan pa rin siya ng butas. Kasi yun nga, ang pinakamainit kasi talaga sa mata ng mga DDS, si Lacson Siya yung talaga siya yung pinaka may upper hand na, especially yung mga senador na trigger na mantakin mo, sabihin ba naman na maraming mga senador, di ba, na may budget ng insertion or halos lahat. So isipin mo na lang yan. My God. Ng Duterte ang may gawa niyan. Si Barsaga, kampo ng Duterte yan. Tapos ngayon, hihingi siya ng suporta ng publiko. Yan ang problema. Kaya nga, ang sabi ko, talagang ang matino lang, talagang consistent na mahuhusay, matino. Consistent na para sa bayan, yung tatlo Si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Risa Hontiveros. Consistency, yan ang kailangan. Pagdating dito kay Lacson, malimbing, hindi yung maintindihan. Siguro, yung kasi, yung sa part kasi nila Senator Kiko, Risa Hontiveros at yung isa is parang kasi sila kung against sila doon sa kabilang party na yan, against talaga sila, di ba, like wala silang pake kung yung kahit sila na lang siguro tatlo yung matira, parang mag-a-against sila. Parang yung siguro nakita ni Lacson kung yung damage na tatanggapin nung tatlong senador na yon, na parang yung kasi yung tatlong senador na yon, sila Risa, sila Kiko, wala silang pakisasabihin ng tao
Di ba? Wala silang pake kung pagpiestahan sila sa social media, baragin sila ng mga DDS. Wala siyang pake doon. Silang pake doon. Ewan ko kung si Senator Lacson, yun yung kinakatakot niya, no? Na baka hindi niya ma-atim yung dami or yung galit, na baka dumoble yung galit. Diba? Or kayo guys, if ever kayo yung nasa katayuan ni Lacson, wala na ba kayong pake na parang magmumukha kayong kontrabida? Ang sa inyo, against talaga kayo kung sa tingin nyo is yun yung tama. Comment nga kayo sa baba. O ngayon, ilalabas ang mga baho niya. Kailangan niya ngayon ng suporta ng publiko. Paano siya susuportahan ng publiko kung siya may mga ganyang nakatagong issue? Okay, sa issue na yan tungkol dyan sa litrato na yan, pwede pa natin siyang i-consider natin, yung bigyan natin siya ng benefit of the doubt dun sa kanyang paliwanag. Pero marami pang susunod yan. Kailangan nila ni Soto ng suporta ng publiko. Kasi yung mga DDS na mga senador na yan, kahit yung mga kasamahan nila sa majority, tulad si Subiri, tulad nila Gatchalian, ano yan? Babaliktad yan. Ngayon, paano sila? Paano magiging matatag ang liderato nila sa Senado, sila ni Soto, kung ang suporta ng publiko ay nandyan sa kanila? Problema, yung publiko, may panahon tumatamlay dito kila Lacson. Bakit? Hindi nga consistent ang mga tindig. Hindi consistent ang mga tindig. Kailangang maging consistent. Dyan sa issue na yan, hindi natin siya huhusgahan. Kasi ano lang naman yung picture yan. Pero yung mga niya katulad nun, di ba? Nung nagbutuhan sa pag-archive ng impeachment ni Sara, anong stand ni Lacson? Abstain. Abstain. And he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana, bago huli ang lahat, alam ko suntok sa buwan itong ating pinapasa na resolution, Mr. President. ICC is beyond our control. Pero at least, nakikiusap pa lang tayo. Dahil siguro dito sa parang nanggigil trip sila, sila Senator Bato, na sa kalagayan ni FPRD na hindi na daw makatayo, nanghihina na. So siguro yun yung tiningnan ni Lacson, or baka na tamaan yung puso niya ron. Di ba? Na parang, oh my goodness, mag-o-oppose pa ako dito. Di ba? Dinaan nila sa salita eh. Siguro kung nagsalita si Senator Robin Padilla dito, iyak-iyak na naman yun. Artista pa naman yun. Or I think ito yung time na umiyak si Senator Bato. Tingnan natin. Bago man lang pumanaw si Pangulong Duterte, bago man lang siya mamatay, sana maramdaman niya na somehow, merong isang sangay o isang sanga ng gobyerno, partikular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi at mailagay sa house arrest. Yun lang po aking pakiusap, Ginoong Pangulo. Sana suportahan natin ang resolusyon na ito. Maraming salamat at magandang hapon sa atin lahat. Pero ang tanong, ganun ba siya ka-posible? Kasi syempre kahit na pagbutuhan nila na pumabor, di ba, sa house arrest, ang tanong, papayag ba yung ICC doon? Di ba? Or ewan ko kung dadaanin ng Pinas sa sige, kakalas kami dito, or ewan ko kung dadaanin nila sa ganyan or maninindigan na lang din yung ICC na doon na sa kanila si Duterte, nandun na yun eh. 'Di ba? Sayang naman makawala pa. Pero yun nga, about sa guilt trip naman kasi, sobrang din niya, sobrang one-sided ganun. Na parang yun nga yung pananawagan nila na about mercy siguro, about mercy. 'Di ba? Pero nung time naman na yung mga kawawang kapamilya ng mga victim ng EJK yung nananawagan ng justice, wala naman. Yung mga statement nga nila, wala. Ganun talaga. 'Di ba? Paano pa sila na winarningan na sila eh. Ginawa pa rin nila. 'Di ba? Parang ginanon lang. Pero I think yung kay FPRD naman kasi, consequences lang naman yan ng niya eh. Nung ginawa niya nung time niya. Actually, magandang nga yan eh, na parang makita din ba ng mga susunod na presidente na wag basta-basta daanin sa dahas. Kung kayang gawan ng ibang paraan, hindi yung dahas agad. Kaya nga tayo may batas eh, tapos tayo yung hindi sumusunod ng batas. Tapos itong mga senador na to, na todo pabor ng war on drugs, sila din yung mga senador ngayon na nananawagan, sumunod tayo sa batas. 'Di ba? Sobrang labo eh, porket hindi na sila yung nasa administrasyon, is yun na yung pananawagan nila. 'Di ba?
Mr. President, Senate Leader. may we recognize Senator Christopher Bongo. Senator Christopher Bongo is recognized. Mr. President, I rise to appeal to our colleagues to support measures urging the government to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Duterte or just place the former president under house arrest. Mr. President, I believe that there comes a time when the measure of a nation is not in the strength of its laws but in the depth of its compassion. Ang tunay na malasakit, simpatya at kalinga natin sa isa't isa ay ang totoong sukat ng ating makatarungan at makataong lipunan. Pilipino rin po si Tatay Digong. Last Saturday, nagpalabas po ng official statement si Vice President Sara Duterte hinggil sa insidente kung saan nadapnan ng mga personnel ng ICC detention facility si Tatay Digong na walang malay. Kinumpirma rin po ito ng kanyang abogado. Kinakailangang dalhin si Tatay Digong sa ospital upang masuri kung meron ba siyang injuries. Walang malay, totoo ba yan? Legit pa talaga yan? Joke lang. Kasi yung time kasi na pinagsalita siya na ako si Rodrigo Duterte. Tapos sabi ng ICC, wala, okay naman yan. Chinek naman namin yan. Diba? So sana totoo. Kasi baka drama lang. Baka kapag naiuwi na dito yan, biglang sumigla yan, tapos biglang babanat na naman, magmumura na naman, magtitreat na naman. Diba? Lalo-lalo na po sa kanyang ulo. Sa totoo lamang po, nung nabalitaan ko po ito, ang sakit, napaluha po ako. Sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. At kahit na hindi na po siya presidente, maalala ko, December, November, monthly po siya nagpapa-medical check-up sa Cardinal. And he is scheduled nung March 12, December, January, February, March 12 para sa follow-up check-up niya. Kahit linggo po, sinasamahan ko. Yung sa siguro yung sa homesick baka totoo yun na magkakaproblema talaga. Pero yung usapang ospital na pagpapagamot, di ba mas high-tech pa nga dun? Yung mga kababayan nga natin dito, natsuchugi nga dito kasi hindi kayang anuhin ng mga ospital dito. Di ba? Mas high-tech dun sa ibang bansa. Yung iba, gumagastos ng malaki para lang makapunta sa ibang bansa. Tapos ang gusto nyo, yung ka-FPRD, dalhin natin dito sa Pinas. Diba? Yan din yung tinitingnan ng mga kababayan natin na parang nag-i-excuse lang or nagpapaawa lang. Pero syempre, di natin alam kung ano talaga yung totoo. Diba? Nasa sa inyo na lang yan. At alam ko po yung mismo yung gamot niya. 27 po yung pinapadala ko sa kanya. Nag-order yung mga nurse niya. Tsaka, hindi niya talaga sinasabi kung na-slide siya noon. For the past 3 years, ayaw niyang sabihin sa common law wife niya, sa partner niya, si Ma'am Hanilet, na tinatago niya parati sa kanya. Sa akin siya tumatawag. Sabi niya, wag mong sabihin. Ayaw ko nang magpa-check up. At ang makakapagdala sa kanya sa ospital, yung doktor lang po niya. Pag tinatakot namin siya through his doctor. Totoo po yun. Ang nakakatakot lang po ngayon, wala po siyang matatawagan, wala siyang masasabihan. Kilala ko po si Tatay Digong. Yun Siya na mismo parang pagod na rin po siya. Parati niyang sinasabi noon, pagkatapos ng kanyang presidency, pagod na. Talagang tinamaan rin po yung kanyang katawan, yung kanyang edad. Sa kanyang edad at during the pandemic, maalala ko 2016 kasama si Senator Cayetano. Miikot, sobrang lakas pa niya noon, pero panahon ng pandemya. Actually, mali sila sa part na to Kasi syempre, nando na tayo na yun nga, naglunsad siya ng war on drugs. So, grabe yung kasalanan na nakumit niya that time. Minumura-mura niya pa yung yung Diyos. 'Di ba? Wala pa siyang respect sa sa religion. Stupid, God stupid. 'Di ba dapat i-consider nila to para 'di ba na siguro yung nangyayari ngayon kay FPRD para mamulat din siya sa sarili niya, 'di ba? Kasi parang sa nakikita natin dito, parang nakabartulina siya, ganun. Na parang siya lang, wala siyang makakausap or whatsoever. Kasi malay natin, nagmumuni-muni na siya doon. Diba? Malay natin, nangungumpisal na siya doon. Malay natin, nagsisisi na siya doon. Diba? Ibabalik nyo lang yan dito. Baka this coming 2028, gagamitin nyo na naman yan sa mga rally. Diba? Pagsasalitaan nyo na naman yan sa mga rally. Kasi yan yung humahatak talaga ng mga supporter. Di ba? Dapat hinayaan nyo na lang siguro. Para yun nga, makahingi pa siya ng tawad sa lahat ng mga kasalanang nagawa niya, di ba?
Kasi kung dito yan, wala, susulsulan nyo lang yan. Gigisingin nyo lang yung yung masamang alter ego sa kaloob-looban yan. Di ba? Ewan ko. Baka na-miss lang din siguro nila, Pero why not? Di ba? Baka yan yung way ni God na patawarin yung tao. Kasi yun nga, according to you people, to you DDS, may mga maganda naman siyang nagawa. Di ba? Why not panindigan nyo na lang din yan? Wala na, talagang umina po siya na minsan natutumba lang. Siguro hindi ko na po mabilang sa kamay ko, ilang beses na po siyang natumba mismo sa bahay niya. Dahil sa mahina na yung tuhod, minsan nakakalimot na po siya. Pilipino naman po si Tatay Digo. Masakit lang po sa akin dahil sa totoo lang, sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. Mas nakakasama ko po siya for the past. So, yun lang. So, kita nyo naman yun. So, siguro yun yung yun yung isa sa reason kung bakit nag-agree na lang din si Senator Ping Lacson kasi ganun ba naman yung mga bibitawan, di ba? Baka nakabig yung puso ng tao, di ba? Eh, di din natin masisisi kasi syempre tao din yun, di ba? Naaawa. Pero knowing, di ba? Knowing na yung sa generation, yung era niya, yung pamamayagpag niya bilang president, di ba? Dapat maano din natin yun kasi syempre yung mga kaanak naman nung mga ng EJK, hustisya din naman yung pananawagan nila, di ba? Parang na lang yan, sabihin na lang natin yan, majority, di ba? So si FPRRD, isang Pilipino siya na nandun sa ibang bansa na parang makakamit na sana yung justice, di ba? Tapos dito naman sa loob natin yung mga kababayan natin na victim ng EJK na libo-libo, di ba? Na na-at-is na sila or parang answered prayer na sana nila, di ba? Na mapanagot si FPRD tapos pauwiin. Tapos syempre yung kasi yung isa din sa parang nakikita ko dyan na parang yung house arrest na yan kasi pwede nilang magamit yan eh. Diba? Pwede nilang tactics yan. Para syempre house arrest nandito na. Wala na. Kung kailanganin na yan ng ICC doon, di na nila ibabalik yan doon. Diba? Kung ano nang gagawin yan para hindi maibalik doon. Same ng impeachment ba? Yung didiing tactic nila, ginagawa nila, sige, impeachment, bakit ganto, postpone, hanggang sa sinurpresa na lang tayo isang araw. Wala nang impeachment, di ba? Hindi yung Supreme Court dyan. So in short, na-quits, nadaan nila sa strategy nila. May mga strategies din to eh. Di ba? So, yeah. I think yan yung isa sa reason kung bakit may mga naninindigan pa rin na wag maibalik muna si FPRD dito kasi baka part lang ng plano nyo. Kasi nung pa lang, I think week pa lang yun, di ba nag-a-attempt na sila na pinapalabas nila na ill yung tao, di ba? Dinadaan nila na parang nahihirap ang magsalita si FPRD tapos biglang binara ng ICC na okay naman siya. Pina-check naman niya namin dito. Okay naman yan. Di ba? So, di natin sure talaga. Kayo na lang bahalang humusga. Ay, ba't ako napunta dito? So anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin sa comment section. So again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Hindi, Viral Broadcast PH. So supportahan nyo yan. Viral Broadcast PH pa yan. Supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan nyo yung YouTube channel natin, Philippinizes. So comment down below your opinion kung agree ba kayo na ipababalik dito. And then, ano yung mensahe nyo dun sa pagre-resign ni Senator Ping Lacson. Sayang kasi. Tapos ano yung comment nyo kay Barsaga about sa inintrigan niya na photo tapos nasagot lang din, di ba? Comment down below. So that's it. Thank you so much for watching. Pilipinas is out.